umawit, sumayaw, na may kagalangan sa puso. Ang ating praise and worship. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Purihin natin ang Diyos na buhay. Papuri na tayo nagpapasalamat sa mga oras na ito na kung saan binigyan tayo ng lakas, ng pagpapala na nagising tayo ngayong umaga, ngayong araw na ito. Amen? Dahil tayo mapapala at tayo naririto upang magpuri sa ating Diyos na dakila, Diyos na patuloy na nagmamahal sa atin sa kabila ng mga kamalian natin na nagagawa sa Kanya. Patuloy niya pa rin tayong pinapagnubayan sa ating buhay at sa ating mga mahal sa buhay. Bago tayo lumako sa pagpupuri, iniyakan natin ang banal na Espiritu. Banal na Espiritu na siyang lulukog sa atin. Banal na Espiritu na siyang gagabay sa ating buhay. Banal na Espiritu na siyang kikilos sa ating buhay. Hallelujah. Na siyang gagabay sa mga oras nito, sa ating mga gagawin. Ang banal na Espiritu ang patuloy na papatnubay sa atin sa dakong lugar na ito. Amen? Hallelujah. Handa na bang lahat magpuri sa ating Diyos na buhay? Amen! Ang lahat ay iindak, ha? Wala tayong itinira sa ating sarili kundi ang magpuri sa Diyos. Dahil siya ang nararapat na papurihan natin. Siya, sa Kanya nanggagaling ang ating lakas, ang ating buhay, kaya marapat na ibalik natin sa Kanya. Amen? Amen! Glory to God. Kaya tayo magpupuri sa ating Diyos na buhay. Magpupuri sa Panginoon, magpupuri sa Panginoon, magpupuri sa Panginoon, purihan ng magpupuri sa Panginoon, magpupuri sa Panginoon, magpupuri sa Panginoon, purihan
magpuri sa iyong presensya. Kaya naman, O Diyos, patuloy namin idinudulog ang aming puso sa iyo, O Diyos. Tunay na ang puso ito, Panginoon, kung ikaw ang maghahari, O Diyos, lahat ng aming naisin, lahat ng aming balakid, Panginoon, ay tunay ng pagkatubayan, O Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Glory to God. Ikaw ay mamasdan ang pamanin.
ito'y kagalingan ng aming mga puso. Kaya pamahawakan namin ng Diyos ang mga salita na siyang aming gabay sa aming araw-araw na buhay. Hallelujah.
O ba na makapangyarihang Diyos, tunay nga na Ikaw ang aming Diyos na laging tapat. Ikaw ang Diyos sa dakila. Ikaw ang Diyos na di nagbabago noon ngayon pagkailanman. Pagpalayo po, O Diyos, ang araw na ito, minsan pa, upang sa aming magigipagtagpo sa Panginoon, maranasan namin, Panginoon, ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal sa bawat isa amin. Nagtitiwala kami, O Diyos, na sana may dalawa at tatlo, nagkatingin sa iyong pangalan, naroon ka sa kalagitnaan. Kaya, O Diyos, narito po, kasama ka namin, Panginoon, at alam namin, meron ang inihandang mabuting bagay para sa bawat isang narito. Sapagkat walang tao na lumalapit sa iyo, Panginoon, ang nabibigo. Ang bawat isa na lumalapit sa iyo, taos puso, doon nga, O Diyos, meron kang nakalaang mabuti para sa kanya. Huwag niyo po kaya lisanin namin lugar na ito na kami walang daladala. Pagkustagay na yung O Diyos ang kalakasan, ang pag-asa, ang biyayang kaloob, at bunga ng mabuting balita.
Tunay nga Panginoon, sumangin ang mga salita. Ang bawat isa sa Panginoon ay mahubog ayon sa iyong kaanyuhan. At makita sa amin, O Diyos, na ikaw ay buhay sa buhay ng bawat isa. Kaya sa ilang ng lahat ng kapurihan at karangalan, paglingkod at pagsamba sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na aming Panginoon. Sa ngalan mo, Ama, ng Anak, Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. Purihin natin ng malakas ang Diyos sa iba. Psalm chapter 23, verse 1 to 6. Psalm 23, verse 1 to 6. The Lord is my shepherd. Sumainyo ang Panginoon. Nakita na po? The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He guides me in the paths of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of shadow of death, I fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You have anointed my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and loving kindness will follow
will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Ito ang mga salita ng Diyos. Purihin natin malakas ang Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Thank you much sa mga nagsupot. Isa po mapagpala at magandang umaga pa naman. Umaga sa inyo lahat. Amen. Tunay nga, salamat sa Diyos sapagkat tayo minsan pa ay pinasama-sama ng Panginoon sa lugar na ito. At sa bawat pagkakas na tayo pinagsasama-sama ng Diyos, ang Diyos ay dinadala tayo sa lugar na katulad nito. No, ang Diyos ay meron laging nakahandang mabuti para sa bawat isa. Amen. So, katulad nga sa binasa natin sa panghuli, ang sabi roon, ang Diyos ay meron inihanda para sa akin. No? My cup overflows. Pinagpapala ng Panginoon ng mga taong patuloy na naghahanap sa Kanya. Naghahanap ba tayo sa Panginoon? Amen. Amen. Huwag kayong mapurihan natin malakas ang Diyos. Yung nakaraang Sunday, we celebrated yung the Good Shepherd Sunday. Amen? And doon, pinapakilala ni Jesus kung sino siya. Sabi niya, ako ang mabuting pastol. At iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Amen? So, ang tanong, kung mayroong mabuting pastol, dapat mayroong mga tupa. Ngayon, harapin mo yung katabi mo. Amuyin mo yan ba? Amoy tupa o amoy kambing? Amen? So, ano gusto niyo? Gusto ba natin maging amoy kambing o amoy tupa? So, mas gusto natin tayo maging mga tupa. Amen? Bakit? Sapagkat ang mga tupa, ito yung hinahanap ng Diyos. Amen? Ito yung hinahanap ni Jesus. Natatandaan niyo sabi sa mga ebanghelyo na napapakinggan natin at napakinggan natin, iniiwan ng pastol ang siyam na pusyam para hanapin yung nawawalang isang tupa. Amen. Ibig sabihin, ganon kahalaga at ganon kahalaga ang bawat isa sa atin na tayo ay pinaghahaksaya ng Panginoon para hanapin ka at dalhin sa lugar ito upang maranasan natin kung gaano kadakila ang kanyang pagmamahal. Amen? Kaya nga, ito din naman yung ating ginagawa ngayon na so, magitan natin narito ay tipunin natin lahat ng mga tupang tinatawag ng Diyos. Maaaring ngayon, konti pa lang tayo. Pero, no, tayo ngayon sa kapanahunan ay ginagamit ng Panginoon upang abutin ang bawat tupang nawawala, ang bawat tupang lumalayo sa simbahan, ang bawat tupang walang-wala na, ang mga tupang di naman nawawala kundi nagwawala, ay mga tupang pakawala, diba? May mga tupang sabi natin, wala nang pag-asa, pero yun ang hinahanap ng Panginoon. Mga walang-wala, nawawala, nagwawala, nawala. No? Sabi nga, anong mayroong, sabi na sa narinig ko, ano ang mayroon sa wala? Ano daw ang mayroon sa wala? Ang mayroon sa wala ay yung tiwala. Ibalik ang tiwala ng mga taong lumayo sa Panginoon upang maranasan nila na ang Diyos ang siyang naghahanap sa kanila, ang Diyos ang sa kanila ay tumatawag. Amen. Purihin natin Panginoon. So God introduces Himself as a good shepherd. And we, as the shepherd of God, tayo ay hinahanap ng Panginoon at hinahalagaan ng Diyos. Amen. So, napaka-importante na para malaman natin kung gaano kabuti ang Panginoon. Una, makita mo natin sarili natin. No? Makita natin yung ating kahinaan. Makita natin ating mga pangangailangan. Makita natin kung sino tayo. Sa gayon, kapag nakilala natin yung sarili natin, makikita natin na ganoon pala talaga kabuti ang mabuting pastor na ito. Amen. So, throughout this topic, throughout this talk, malaman natin kung gaano tayo kahalaga sa Panginoon. Amen?
Kasi lagi natin napapakinggan siya ang mabuting pastol. Yung tanong, paano ba naging mabuting pastol si Jesus sa buhay natin? Amen. So, una kilala natin sarili. May kilala natin ating mga sarili sapagkat tayo ay inihambing lagi sa mga tupa. Ano ba yung mga tupa? No? Ang mga tupa, sila ay mahihina. Usually, the sheep, they are weak. Ang mga tupa, sila ay usually matakotin. No? Ang mga tupa, sila ay mahina yung kanilang tawag doon. Minsan, mahina yung kanilang pandinig. Ang pandinig na okay, no? Minsan yung kanilang, they are dumb. Ano ba yung dumb sa Tagalog? Medyo mahina makaintindi. Mahina o mabagal makaintindi. Dito tulad ng mga ibang mga hayop na pwede mo silang turuan gumawa ng mga tricks. Pero bihira kang makakita ng tupa na nakagawa ng mga tricks because they are dumb, no? So, dahil dito, inihalin tulad tayo sa mga tupa. No? Bakit? Sapagkat tayo man din, kailangan natin, bilang mga tupa, kailangan natin ang pastol na mag-aalaga sa atin. Bakit? Bakit natin kailangan ang isang pastol na mag-aalaga sa atin? Una, katulad ng mga tupa, like sheep who are basically helpless, they cannot survive without a shepherd. No? Ang mga tupa kapag walang pastol, hindi sila magsusupay. So, kailangan nila ang pangangalaga, kailangan nila ang pag-aaruga ng pastol upang sila ay mabuhay. Amen. Without God, we cannot do nothing. Kapag tayo ay hiwalay sa Diyos, wala tayong magagawa. At yan yung gospel ngayon this coming Sunday. Yan yung gospel na binasa kanina. Na kapag tayo ay hiwalay sa puno ng ubas, wala tayong magagawa. Now, without God, we cannot do nothing. Kahit anong talino, kahit anong pinag-aralan na mayroon ka, kahit gaano karami yung connection natin, kahit gaano kataas ang posisyon natin sa trabaho, oo, andyan yan. Pero kung wala at walay tayo sa Diyos, wala tayong magagawa. Amen. Puri natin ang Panginoon. Sa pagdating ng panahon, no, may mga sakit na hindi kayang lutasin sa magitan ng pera na mayroon ka. May mga bagay na nangyari sa buhay natin na hindi kayang lutasin kahit gaano kakatalino. Amen? Subalit, kapag tayo ay nasa Diyos, kapag ang Diyos ay sumasa atin, no, lahat ng bagay kayang gawin ng Diyos para sa atin. Amen? Tingnan nyo yung patutukayan ni Brother Eloy, no? Dinala sa ospital yung kanyang anak, no? Di na maintindihan kung ano yung sakit, no? Eh kung dito lang, siguro dadalhin mo na yun sa mga ekspertong mga gamot. Gagastos ka ng maraming pera, pero hindi kaya ng pera na mapagaling yung bata. Amen? Bakit? Sapagkat hindi naman yung sakit ng katawan ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng kanyang anak. Amen? Bakit? Sapagkat mayroong ibang pinanggagalingan. No? Yung masamang spirito. So, paano magagabi ang masamang spirito? Hindi sa magitan ng mga doktor, kundi sa magitan ng pananampalataya at pananalig natin sa Diyos. Amen? Yung ating Diyos na mayroon tayo, ang kailangan natin upang sa lahat ng bagay sa buhay natin tayo ay magtagumpay. Amen? Puri natin Panginoon. Hallelujah. So, we are totally dependent upon the Lord. We are totally dependent upon the Lord like the shepherds, like the sheep who are totally dependent on His shepherd. No? Kailangan natin ang isang pastol na mag-aalaga at mag-iingat sa atin. Hindi katulad ng ibang mga hayop. Ang mga ibang mga hayop meron silang tinatawag na defense, meron silang mga defense mechanism. No? Katulad ng ibawa ng chameleon. No? Hindi yung camel, kundi chameleon. Ang sa Tagalog, hunyango ba yun? Ang hunyango, ang chameleon, they can change or they can adapt to their environment. Ibig sabihin,
Kung ang kulay kapag ang isang bunyano ay nakadikit sa ganyang kulay, yung kulay niya magiging katulad ng kulay ng pader. Amen? So, yung mga hayop na gusto niyang kainin o gusto niyang saktan, so hindi siya basta-basta masasaktan kasi hindi nila mapansin na nandun siya. May mga hayop, no, may mga hayop na kung saan they can defend themselves. Pero ang mga tupa, they cannot defend themselves. No? Madali silang lapain, madali silang kainin ng mga leon o ng mga aso. Amen. So, we need a shepherd. Tayo bilang mga tupa, kailangan natin ng Diyos. Kailangan natin ng mabuting pastor sa Kristo upang ngayon tayo ay mabuhay, upang tayo ay tulungan, upang mag-ingat para sa bawat isa sa atin. Amen. Pangalawang bakit kailangan ng mga tupa ang isang pastor? Because the sheep, they are easily gone astray. Madaling mawala ang mga tupa. Alam mo, ang mga tupa, minsan, kahit gaano sila karami, minsan mayroong tupa na papalinga-linga, minsan naiiwanan, madali silang mawala. Amen? At kapag sila'y mawala, dahil nga sila ay weak, madali silang lapain, hindi sila basta-basta makakasunod kung nasaan yung kanilang mga kasamahan. Ang sabi sa Isaiah 53:6, all of us like sheep have gone astray, each of us turned to his own way. So tayo, inalito din tayo sa mga tupa sapagkat usually tayo, likas sa atin yung kumakaliwa. Likas sa atin yung nag-iiba ng daan. Likas sa atin yung nawawala at minsan pinipilit natin kumawala kung saan tayo inaakay ng Panginoon. Amen? So, it is only that when we are lost, kapag tayo nawala mula doon sa kawan ng Panginoon, doon unti-unti tayong kinakain ng kaaway. Bakit? Once na ikaw ay nawawala sa kawan ng Diyos, hindi ka na gano'ng nagsisimba, hindi ka na nakakatem lagi ng gawain, nakakapanig ng salita ng Diyos, mas madali ka na makagawa ng mga bagay na masama. Amen? So, mas madali ka nang maakay ng mga taong gumagawa ng masama. Mas madali ka nang, mas madali na para sa iyo ang gumawa ng mga bagay na kung saan labag sa kalooban ng Diyos. Amen? So, we are easily gone astray. Madali tayong mawala. So, katulad ng mga tupa, kailangan natin ng pastol upang sa gayon, mayroong magagay sa atin upang dalhin tayo lagi patungo sa kawan ng Diyos. Amen? Amen. At we are easily gone astray. It is when we are lost that the danger comes in. Why? Because the enemy is like a roaring lion waiting for someone to devour. Ang kaaway ay katulad ng isang leon na umaatungal, tahimik lang yan, umaatungal, at naghahantay ng taong masisila. Kaya kapag tayo nawala, doon sa karamihan, nawala tayo sa karamihan at unti-unti, pag nakita ng kaaway na tayo ay nawawala sa karamihan, unti-unti doon siya pumapasok. Amen. So like the sheep, we are easily frightened and easily confused. Tayo rin, bilang mga tupa, madali tayong malito, madali tayong panghinaan ng loob. Minsan mahina ang loob natin, madali tayong takot, marami tayong mga kinakatakutan. So kailangan natin lagi ang pastor para magbibigay sa atin ng kalakasan upang lagi magbibigay sa atin ng kaliwanagan. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. So sa binasa natin ngayon, sa awit ni Haring David, sa Psalm 23, so dito, nais ipakita ng Diyos kung bakit siya ay isang mabuting pastor. Isipin nyo, Sa awit 23, matagal pa bago isinilang si Kristo, pero yung awit patungkol kay Kristo ay ginawa na ni Haring David. Amen. So, kaya nais lamang na patunayan ng Panginoon na siya mabuting pastor. Bakit? Doon pa man meron ng propesya o prophesy patungkol sa kanya na siya ang mabuting pastor. So, how we can prove that Jesus is our good shepherd? Una,
sabi niya, sa binasa natin sa John chapter 1, John chapter 10 verse 11, the good shepherd laid down his life for the sheep. So, Jesus proved that He is our good shepherd. Pinatunayan siya mabuting pastor. Una, sapagkat Jesus, the shepherd, He is the one who sacrifices for the love of His flock. Isinakripisyo ni Kristo yung kanyang buhay para sa kanyang kawan. Amen? Inialay ni Kristo, ibinuwis ni Kristo ang kanyang buhay para sa kanyang mga kawan. Sabi nga ni Kristo sa Ebanghelyo last week, meron dalawang klase ng pastol. Una, mayroong pastol na upahan at mayroong totoong pastol. Ang pastol na upahan, ay wala siyang pakialam doon sa kanyang mga tupa. Bakit? Sabi doon, sapagkat na-describe ni Kristo, ang upahan na pastol, kapag andyan na yung mga leon, o mga ligaw na aso, o mga puso, So, usually, tumatakbo na ang upahang pastol at hinahayaan niyang lapain yung kanyang mga tupa. Besides, hindi naman sa kanya yun. Kainin man yung kanyang mga tupa, ang sahod niya buo pa rin, di ba? Sasabihin niya na naman, ang laki-laki ng mga leon, ano gagawin ko? What to do yan eh? Sabihin mo na, kaliwali. Sasabihin lang ganon. So, iiwan niya yung kanyang mga tupa at sasabihin na sa may-ari, maraming leon ang umatake at anong gagawin ko? So, yun, nalagasan ng dalawa, nalagasan ng tatlo. Amen? Pero sabi ni Kristo, ako yung mabuting pastol. Bakit? Sapagkat iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Which is, pinatunayan, ito nga, hindi pa niya iniaalay yung kanyang buhay, pero sinabi niya, iniaalay ng mabuting pastol. Bakit? Sapagkat, si Kristo ay inialay niya yung kanyang buhay para sa mga kawan. Upang patunayan na ikaw at ako ay mahalaga ang buhay mo sa ating Diyos. So, ganon tayo kahalaga. Ganon tayo kahalaga sa Panginoon. He laid down His life. Nais na patunayan ng Panginoon kung gaano kadakila yung kanyang pagmamahal sa iyo at sa akin. Sabi nga ni Kristo, ang tunay na kaibigan ay yung taong handang, yung kaibigan ay yung handang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa kanyang kaibigan. Sabi niya, ako ang mabuting kaibigan sapagkat inialay ko ang buhay para sa iyo, para sa akin. Amen? Amen. So, sabi niya sa John 15:13, a true friend is the one who offers his life for others. Amen? Kaya yung BFF mo, BFF yan kapag tinanong mo siya, BFF, kaya yung manginalay mo yung buhay para sa akin. Pag sinabi na oo, yan ang totoong kaibigan. Sabi ni Kristo. A true friend is the one who offers his life for others. So, kapag tayo usually, kapag minsan ini-trust natin yung buhay natin sa tao. Pinagkakatiwala natin yung buhay natin sa tao. Subalit, sa tao, kapag pinagkatiwala natin yung buhay natin, they will abandon us. Maaaring iwanan tayo. Maaaring ibenta tayo. Maaaring mag-frustrate tayo. Pero sa mabuting pastol, sabi niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. So, ang motto ng Panginoon, walang iwanan. Sa mabuting pastol, walang iwanan. Amen. But He is the God who sacrificed Himself, died for us, to tell us that you and me loved by God so much. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Amen. Purihin na rin na kinangyawan siya. So, we can never question how God really loved us because He offered His life for us. So, sabi nga, ang mabuting pastol ay hindi lamang pastol, kundi siya nakisalamuha sa kanyang mga tupa at siya nagpakatupa. Siya nagpakatupa. Bakit?
He became the sacrificial lamb. So, inialay niya kanyang buhay para imbis na yung tupa, tayong mga tupa ang siyang masaktan o magberno, dapat na parusa para sa atin si Kristo, no? Ibinigay niya kayo sa sarili, katulad ng isang tupa na kung saan ito ay inialay para sa ating mga kasalanan. Amen. He became sacrificial lamb. Hindi lang siya isang pastol, kundi ibinaba niya kanyang sarili katulad natin upang maging sacrificial lamb para sa atin. Pangalawa, so Jesus proved that He is our good shepherd because He is our healer who restores our strength. He is our healer who restores our strength. Ang sabi sa binasa natin sa Psalm 23 verse 3, He gives me new strength. So in other translation, He restores our soul. Sa sulat ni Propeta Ezekiel 34:16, sabi ron, I will seek the lost, bring back the scattered, bind up the broken, and strengthen the sick. Ang isa sa trabaho ng mga mabuting pastol ay alagaan ang mga tupang mayroong sakit hanggang ito ay gumaling. Amen? Ang mabuting pastol ay di lang pastol kundi siya ay dakilang manggagamot. Amen? Kaya anuman ang karamdaman meron tayo ngayon, anumang mayroong karanasan tayo ngayon sa ating mga katawan, huwag kang mag-alala. Sapagkat tayo ay nasa mabuting kamay ng mabuting pastol na nagpapagaling. Amen? He is the shepherd, our shepherd who takes care of those who are weak, sa lahat ng mga mahihina, and those who are sick, and He heals them. So, maaari may karamdaman tayo ngayon. We will be sick right now, but believe in our God, the shepherd, that He can restore your health. Asahan mo, asahan natin na kayang ibalik ng Diyos yung ating malusog na pangatawan. Sapagkat ang ating kalakasan ay kay Kristo Jesus. Amen. The joy of my strength comes from the Lord. Amen. Ang ating kagalakan, ating kalakasan ay mula sa Panginoon. Pangatlo, our shepherd proves that He is a good shepherd because He gives us emotional healing for broken-hearted and peace of mind. Amen? Ang sabi sa Psalm 23 verse 2, He leads me beside the quiet waters. Sabi sa Ezekiel 34:15, I will let them to rest. Sila ibibigyan ko ng kapahingahan. Amen? Sino rito ang naghahanap ng kapahingahan? Amen? Sino rito mga napapagal? No? Hindi yung kapahingahan na sa isip nyo ngayon, no? Ibang kapahingahan yun. Darating tayo ron, pero wag muna. Ang kapahingahan binibigay sa atin ng Panginoon ay yung kapayapaan sa ating kalooban. No? Yung kapayapaan sa ating kaisipan. Di ba? Marami tayong kaguluhan. Marami tayong mga kabalisahan. Maaari nung upo tayo nga, inisip mo na, kung ulang mo yung gabi. Correct. Nakabalisa na. So, maaari may problema sa Pilipinas, iniisip natin yun, wala kang kapayapaan. But, ang sabi ng Panginoon, Matthew 11:28, come to me, all of you who are tired, and I will give you rest. Magsiparito kayo sa akin, lahat kayo na napapagal. So, maaaring pag-alala tayo sa trabaho natin ngayon, gusto mo for good, di ba? Tayo mo, hindi pa kaya. Maaaring gusto mo na magpahinga, maaaring pag-alala ka na dun sa amo mo. Pag-alala ka na dun sa kasama mo sa trabaho na magpasok mo lagi, araw-araw yun ang kasama mo. Wala kang choice. Pagod ka na yung kasama mo sa bahay, wala kang choice. Kasi, di ba? Kasama mo sa flat, so every time, siya lang mga kasama mo. Dalawa lang kayo, no choice. Maaaring pagod ka na, may stress ka na. But, ito yung paanyaya ng Panginoon, lahat tayo napapagal, lahat tayo may mga kabalisahan, lahat tayo may mga kapaguran. Subalit, ang kagandahan kapag ibinibigay natin sarili natin sa mabuting pastol, nagkakaroon tayo ng kakaibang kapayapaan. Amen. 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 So, hindi kayang paalisin ang panatol ng sakit ng ulo, pero ang Diyos, no, yung kapayapaan binibigay niya,
nagbibigay sa atin ng katahimikan sa ating kaluluwa. God will give us rest in all our restlessness. Tayo bibigyan ng kapayapaan sa lahat ng ating mga kaguluhan. So, pang-apat, no? God proves that He is our good shepherd because He is the one who gives us protection and salvation. Sabi sa Psalm 23 verse 4, even if I go through the valley of death, I fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. No? So, kapag tayo ay nasa Diyos, tayo nasa mabuting kamay. Amen? Nasa mabuting kamay ka ng Panginoon. Bakit? Kasi pagkat ang ibinibigay ng mabuting pastol ay yung protection. Amen? Pag nasa Panginoon ka, sabi niya, sagot kita. Yan. Dati sa pelikula natin na napapakinggan yun kay FPJ, sagot kita. Cool ka lang. Cool ka lang. Sagot kita. Pero hindi. No? Bakit? Ang sabi ng Diyos, patagal po, sabi ng Panginoon, if God is with us, who can be against us? Amen. Kapag ang Diyos ay panig sa iyo, kapag ang Diyos ay panig sa akin, sino ang laban sa atin? Amen? Amen. Because our God is mighty than He who is He in His world. No? Ang Diyos natin ay makapangyarihan kaya sa Kanya na narito sa mundo. Amen? Amen. So, kanino natin pagkakatiwala ang sarili natin? Sa mabuting pastor. Sa mabuting pastor, ang trabaho niya is protektahan yung kanyang mga tupa. Ang isang example nito, di ba, si David, no? Siya ay mabuting pastor. Siya isang pastor na sabi niya kay Haring Saul, kaya malakas ang kanyang loob. Sapagkat sa oras na may mga leon at may mga aso na maatake sa kanyang mga pinapastulan, ito ay kanyang kinakalaban. Hindi siya natatakot. Bakit ang sabi niya? Sapagkat ang Diyos ang siyang nag-iingat sa atin. Amen? So, ang nag-iingat sa atin, ang kalakasan natin, ay ang Diyos isang ating mabuting pastor. So, alam ng ating pastor kung ano yung pinagdaraanan ngayon. Amen? Alam ng mabuting pastor kung ano yung mga kinakatakutan natin ngayon. But, huwag tayo mag-alala. Sapagkat sabi nga, even if I go through the valley of death, I fear no evil. Amen. Hindi ka kayang tanpiin ng demonyo kapag ikaw ay nasa mabuting kamay ng Panginoon. Amen? Purihin ang dakilang Yahweh. Di ba yung dinadasal natin lagi sa Psalm 91? It is a prayer of protection. Di ba? Iyan yung pangako ng Panginoon sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Kaya awit ng pagtitiwala sa Diyos. Ang sabi siya, naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan. Sino ba ang hindi nagnanais sa ipupkupin ng kataas-taasan? Di ba kailangan natin yun? Kaya dasalin natin lagi yan, Psalm 91. Sapagkat lahat tayo ay nangailangan ng pagkupkup ng kataas-taasan. At tayo nanatili sa kalinga, doon sa pagkalinga ng Diyos. Amen? So, sabi nga doon, habang tayo nasa malapay na pakpak ng Panginoon, kapag tayo ay napapailalim sa malapay na pakpak ng Panginoon, huwag kang mag-alala. Huwag tayo mag-alala sapagkat sagot tayo ng Panginoon. Nasa lilim tayo ng proteksyon ng Panginoon. Amen. Kaya lang tayo napapariwara kapag iniaalis natin yung ating sarili mula doon sa proteksyon ng Diyos. Kapag lumalabas ka doon sa pakpak ng Panginoon, yung protection niya, unti-unti, napapakalayo ka, unti-unti nararanasan mo, na minsan para bang ang bigat, bakit ang daming pagsubok na dumarating sa atin? Bakit? Minsan kasi, lumalayo na tayo sa Panginoon. Subalit habang tayo doon sa pagpupok ng Panginoon, huwag kang mag-alala, hindi tayo babayaan ng ating Diyos sa buhay. Amen. Purihan natin ang Yahweh. Sabi nga, in God, the earth might shake, but we will not be shaken. Amen? The rocks may rumble, but we will not tremble. So kapag tayo, ang pagtitiwala natin sa Panginoon, umugaman ang mundo, katulad nangyari sa Nepal ngayon, subalit ang mga taong ang mabuting pastol, ang walang pagkinagtitiwalaan, ang kailangan ng buhay ay kailanman hindi maumuga. Bakit? Ang ating tiwala, ating pagtitiwala, Amen. Amen. Puri ang Panginoon. Hallelujah. Glory to God.
pa, God proved Himself that He is the Good Shepherd because He guides us to the path of holiness. Tayo ay patuloy na iginagayad ng Panginoon. No, ang Kanyang paglilid sa atin upang tayo makarating doon sa gusto Niyang puntahan natin. Ang sabi sa Psalm 23 verse 3, He guides me in the right path as He has promised. A good shepherd brings us to where we will prosper. A good shepherd leads us to a path of holiness. Tayo ay dinadala ng pastol sa matuwid na daan. No? Hindi doon sa liku-likong daan. So, sa Panginoon, tayo ay unti-unti dinadala niya tayo sa tamang daan. Patungo doon sa lugar o sa pangako na kanyang nalain niya ng bawat isa sa atin ay marating. Amen? Sabi sa Psalm 19 verse 7, The law of the Lord is perfect. The law of the Lord is perfect, restoring the soul. Amen? So, pagdadala sa atin patungo sa kabanalan, ito ang nais ng Panginoon. Ito ang nais ng mabuting pastol para sa bawat isa sa atin. Kaya nga, ang mabuting pastol, no, napaka-importante na ang bawat isa ay marunong makinig. Ang mga pastol, ang isa kanilang mga attitude is yung kilala nila yung tinig ng kanilang pastol. Kapag hindi ikaw ang pastol, no, ng mga tupa, hindi ka nila papakinggan. Kaya dapat kilala natin ang tinig ng ating pastol. Sapagkat hindi natin kilala ang tinig ng ating pastol, no, mawawala tayo, maliligaw tayo. Sapagkat ang sinusundan ng mga pastol, ng mga tupa, ay yung tinig ng kanilang pastol. So, ang ating pinapakinggan ay salita ng Diyos. Ang pinapakinggan natin ay tinig ng Diyos. Kapag ito ating pinapakinggan, ito yung ating sinusunod, ito yung ating pinagdinilayan, unti-unti tayo dinadala ng Panginoon tungo sa kapanalan. Amen? Muli na nagilang yawa. Pang-anim, no? God proved Himself that He's a good shepherd because He gives us exceedingly, we can live exceedingly in abundance. No? Sabi nga, si Yahweh El Shaddai is a God who is more than enough. Siya ang Diyos na higit sa sapat. Sabi sa Psalm 23 verse 1, The Lord is my shepherd, I shall not want. No? Di ba meron tayong kantang, wala nang hahanap-hanapin pa. Di ba? Wala nang di ba yung kantang yun? Wala tayong hahanap-hanapin pa. Bakit? Nasa Diyos ang lahat. Kaya yung kanta, di ba? Narinig natin yung kanta, uso-uso dati. Nasa iyo na ang lahat. No? Sa tao, di mo matatagpuan na nasa kanya na ang lahat. Sapagkat may makikita ka lang yung kapintasan. Yung katangin dapat sa Panginoon, sapagkat sa Panginoon, nasa kanya na. Amen. Amen. Puri ng Panginoon. Hallelujah. Lord to God. So, ang ating Diyos ay higit sa sapat. Higit sa sapat sa ating pangailangan. Sabi sa Philippians 4:19, My God shall supply all my needs according to His riches in glory through Christ Jesus. So, pang-tuition mo, Amen. amen? Pambayad sa bahay, Amen. pampagamot sa kamag-anak may sakit, Amen. amen? God will supply. Amen. Amen? Minsan nag-aalala kasi tayo minsan nag-aalala sapagkat minsan nakakalimutan natin, minsan hindi natin pinangahawakan yung pangako ng Diyos sa atin. No? Minsan hindi umaabot yung ating pagtitiwala sa Diyos na kaya i-provide ng Panginoon ano ang bagay na ating kailangan. But narito pa ako ng Panginoon, siya mabuting pastol. We can live exceedingly in abundance because it is our God. Ito yung nature ng Panginoon natin. Na sa Kanya nagmumula ang lahat. Kung nagawa niyang ialay yung kanyang buhay para sa iyo at para sa akin, ano pa kaya yung pang-vision, yung pambayad ng kuryente, no? Na ang hindi pagkaloob ng Panginoon. Ang Diyos, pinagmumula ng lahat na mayroon tayo. Siya rin ang mag-provide ng ating pangailangan. No? Nung nilikha ng Panginoon ang mundo, una niyang nilikha yung pangailangan ng tao bago niya nilikha ang tao. No? So wala tayong dapat ipag-alala.
wala tayong dapat ipangamba. Sapagkat ang Diyos ang pinagmulan lahat ng ating mga biyaya. Ang pangako niya ngayon, ito sa Ebanghelyo na binasa ngayon, ngayong this Sunday Gospel, ang sabi niya, if you remain in me, and my words remains in you, ask whatever you wish, and it shall be given unto you. Kapag tayo nanatili kay Kristo, at ang mga salita ni Kristo ay nanatili sa atin, hingin natin lahat ng ating mga kaibigan at ito'y pagkakaloob sa atin. Amen? Purihin ng Panginoon. Hallelujah! No? So, andun yung habang tayo nanatili sa ating pastol, habang tayo nanatili sa kalinga ng mabuting pastol, hindi tayo magkukulang. No? Hindi tayo magkukulang. Sabi sa Psalm 23 verse 5, my cup overflows. Hindi natutuyuan yung iyong lalagyan. Hindi mo makikita yung ilalim lagi yung lagay ng bigas mo. Lagi may bigas yan. Because God's blessing always overflows. Amen. Puri na Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Amen. So, ito may relate natin sa kapag tayo nakakabit sa puno, kasi ito yung gospel ngayon. So kapag tayo nakakabit sa puno ng ubas, so hindi tayo matutuyo. Ang daloy ng biyaya ng Panginoon ay tuloy-tuloy. Amen. Amen. So, tinong analogy sa Pilipinas, no? Sa Pilipinas, ang tanong kasi is, ano ba ang gusto natin? Tayo ba ay nakakabit o nakasabit? Ha? Anong gusto natin? Nakakabit o nakasabit? Nakakabit. Bakit ganito yan? No? Kapag ikaw ay nakakabit, no? O kapag ikaw ay nakasabit, ang biyaya ng Panginoon hindi tuloy-tuloy. Bakit? Sa Pilipinas, tirahan namin dati doon is sa isang lugar na squatter, no? Doon kami nag-umpisa. Sa Pilipinas, usually, makikita namin doon na yung mga walang pambayad ng kuryente, Jumper. is naka-jumper. Pag dumarating ang Meralco, tatanggalin lang yun. Nakasabit. Kaya malalaman mo kung sino yung mga nakakabit at nakasabit. Sapagkat kapag nandiyan na yung mga taga-Meralco, yung mga nakasabit lang, walang ilaw. Pero yung mga nakakabit, may ilaw. So, kapag ikaw ay nakakabit, kahit anong uga, hindi ka malalaglag. Kapag ikaw ay nakasabit sa jeep, kapag dumaan sa lupa, kasama kang malalaglag. Amen? So sa buhay natin, mas mainam na tayo ay nakakabit sa Panginoon kaysa nakikisabit lang. Amen? Puri ng Panginoon. Sapagkat kung tayo ay nakakabit sa Panginoon, ang kanyang biyaya ay tuloy-tuloy. Amen. Amen? Tayo ay hindi matutuyuan. Tayo ay hindi matutuyo. At ang mga nakasabit, pagdating ng panahon, sila ay matutuyo at itatapon. Amen. So, if we live exceedingly, if we remain always with the good shepherd, because His promise is that we will never want again. Amen. Puri ng Panginoon. Hallelujah. Malapit na po tayo. Then, the next thing that we should learn why God proved Himself to be a good shepherd, because in Him, we can rely on His goodness and in love. Maaasahan natin ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos para sa atin. Sabi sa Psalm 23 verse 6, I know your goodness and love will be with me all my life. Amen? Sa mabuting pastol, makakaasa tayo na yung kanyang kabutihan at yung pagmamahal ay laging andong para sa atin. Actually, pinatunayan na yan ng ating Panginoon nung kanyang inaalam kanyang buhay. Yung patuloy niya pagbibigay sa atin at pangailangan. Meron kang maaasahan sa Panginoon. Amen? You can rely on the goodness and love of the Lord. At ang kagandahan nito, when we rely on God, ang kanyang pagmamahal at kabutihan sa atin, ito'y pangmatagalan. Amen. Amen? Ito ay hindi pansamantala. Ito ay hindi pang ilang panahon, kundi
habang panahon. Sabi din sa binasa natin, I know your goodness and love will be with me all my life. Habang tayo nabubuhay, ang Diyos ay lagi nandyan, ipinaparanas ang kanyang pag-ibig at kabutihan para sa atin. Amen! Purihin ang Panginoon. Hallelujah! At ang panghuli, God proved Himself that He is our good shepherd because He promises us to dine in His eternal presence. God promises us to dwell in His eternal presence. Sabi sa Psalm 23 verse 6, and I will dwell in the house of the Lord forever. So, ang layunin ng Panginoon ay hindi lamang ipagkaloob yung pangailangan ni araw-araw. No? Kaya sabi naman ng Panginoon, ang kabutihan ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, ay binababa niya sa mabubuti at masama. Amen? Kung pinagpapala ka ng Diyos, no, yung pagpala na tanggap mo, tatanggapin din yan ng mga taong hindi umati ng gawain, ng mga taong hindi sumusunod sa kanyang kalooban. No? Pero ang kagandahan, kapag tayo ay nanatili sa mabuting pastol, may isang pangako na isang Diyos na nais natin matanggap. Yung pangako natin, pagdating ng panahon, ikaw at ako ay makasama yan sa kanyang mahabang bilang sa kanyang kaharian. Amen? That you and me will dwell, no? Will dwell in the house of the Lord forever. No? Yung kasama nating sa mahabang piging, sa malaking piging, sa malaking pagtitipon, kasama ng Anghel, na tayo nagpupuri sa ating Diyos na buhay. Amen. Purihin natin Panginoon. Hallelujah. At ito yung pinaka-importante mga kapatid. No? Na pagdating ng panahon, ikaw at ako, no? Matapos man yung buhay natin sa mundong ito, meron tayong inaasahang pupuntahan. No? Sapagat ito naman talaga yung pangako ng Panginoon. Sabi niya sa kanyang mga alagad bago siya umalis, sabi niya, mauuna ako sa inyo sapagkat ipaghahanda ko kayo na inyong matitirahan. Sapagkat sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Sa English maganda because in my Father's house are many mansions. No, in my Father's house are many mansions. Dito minsan pangarap na natin magkaroon tayo ng mansion, di ba? Minsan kahit ang trabaho natin, hindi tayo makapatayan ng malaking mansion. Pero ang ating inaasahan, no, sa ating patuloy na pagsunod sa mabuting pastol, sa patuloy nating pagtitiwala sa mabuting pastol, huwag kang mag-alala, mayroong mansyong nakala ng Diyos para sa iyo at para sa atin. Amen. Puri natin Panginoon. So, huwag tayong masiraan ng loob, huwag tayong panghinaan ng loob. Asahan natin na mayroon nakalang mabuti ang Diyos lagi para sa atin. Amen? Amen. So, huwag tayong pakinggan natin yung kanyang tinig. Tayong manatili sa kanyang presensya at ang Diyos ay kailanman hindi niya nilalayo yung kanyang presensya sa atin. Amen? So, tayo mga kapatid. Tunay nga lang, so makita ng awiting ito, makikita natin na ang Diyos ay napakabuti sa atin. All through these years sa buhay mo, hindi ka binabayaan ng Panginoon. He is your shepherd, He is our shepherd who has been faithful to us. Tapat siya na nagpuprovide ng pangailangan mo, nag-iingat sa iyo. Kahit anumang sakuna, kahit anumang pinagdaan sa buhay natin, doon mo mapagtatagli-tagli na hindi dahil sa swerte kung nasaan ka ngayon, kundi dahil noon pa man, ang Diyos na ito, ang Diyos natin, si Kristo Jesus, noon pa man, siya nag-iingat sa iyo at sa akin. Siya yung mabuting pastol na lumaruga, kumakalina. Ganito siya ngayon, ang mabuting pastor. At sinasabi sa inyo, ikaw ang lupa, ikaw ay mahalaga sa ating Panginoon.
umaasa na lahat ng bagay sa buhay namin, Panginoon, ay magkakaroon ng kalutasan. Kailan, Panginoon, may karamdaman, aming inaangkin na may Panginoon ay palalakasin, pagagalingin. Alam mo na yung mga pangailangan, O Diyos. Alam na rin, O Diyos, sa kayong magkakaloob. Sabi mo, Panginoon, ang mga tupa ay nakikinig sa tinig ng ating pastor. At sa mga sandali ito, patuloy namin pinahawakan, Panginoon, ang iyong mga salita. Patuloy namin pinahawakan, O Diyos, ang iyong mga pangako. Patuloy namin, O Diyos, na nagtitiwalang ano ang bagay sa buhay namin, Panginoon, na magkakaparan. Sapagkat ang salita mo, Panginoon, ay sa patuloy pinahawakan.
Tuloy nga ulit sinangkin namin na kami muling pinapagaling sa pangalan ni Jesus. Let the power of healing and deliverance be upon us right now in Jesus' name. Asa yung mga prayer request na inataas, tuloy nga ulit sa aming dalangin, ayon sa iyong kalooban. Ano nakasulat pa na sa mga prayer request na ito ay iyong pagkaloob. Nakasulat bang Panginoon o hindi nakasulat, hayaan niyo po ulit sa mga kahilingan ngayon ay yung tingin sa pangalan ni Jesus. Abutin ang mga taong wala dito ngayon ang mahal sa buhay. Ingatan sila pagpalain o Diyos. At higit sa lahat, kayo ang abuting pastor, Panginoon, kayo po ang umakay ng mga tao upang maranasan din nila Panginoon yung pag-ibig, ang iyong pagkalinga sa lugar na ito. Palagin niyo po yung mga taong tumugon sa iyong panawagan at patuloy silang gamitin o Diyos upang ang panawagan para sa mga pastol ay maipaabot sa kanila Panginoon. At so ganyan po yung tanda, yung malang kawalaghan. Ang bawat makawakan ay mga kamay. Ang bawat itinatas namin ngayon ay mga panyo, ang ayong mga bag, ang ayong mga tubig, ay gamitin instrumento Panginoon upang isang pa ang iyong pagpapala ay padalo sa bawat isang narito. Salamat po Diyos sa iyong kabutihan, maraming ngayon ay babalik sa iyo. Tuloy kayo patuloy ang pagpurihan, parangalan paglingkuran sa umagitan ni Kristo Jesus. Sa aming Panginoon, sa alaman ng anak banal na Espiritu Santo. Amen and Amen. Salamat sa Diyos. Amen.